Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC family. Purihin ang Panginoon sa buhay ng bawat isang nakatunghay ngayon sa umagang ito. At salamat sa Diyos na muli ang inyong lingkod na si Reverend Ernie Reyes ng Tuluta, Batangas Daughter Church ay nabigyan po ng pagkakataon na maghayag ng ating pagbubulay-bulayan ng mga salita galing sa ating Panginoon. Ito po ay ating makikita sa Aklat ng Bilang, Kabanata 4, Talata 29 at 30. At ito po ang mga nilalaman. Bilangin at ilista mo ang mga anak ni Merari ayon sa kanilang angkan at sambahayan. At ilista mo ang mga lalaking maaari nang maglingkod sa tuldang tipanan, ang mga may edad mula sa 30 hanggang 50 taon. Bago po tayo magpatuloy sa ating paglilimi-limi, tayo muna po ay manalangin. Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa kasariwaan ng umaga na ang inyong salita ay aming napag-aaralan, napapakinggan. At dalangin po namin, ito po'y patuloy pong magministeryo sa aming buhay bilang isang mananampalataya at lingkod niyo, Panginoon, na ito'y magbigay ng kalakasan at inspirasyon na makita po namin ang inyong mga nilalayon sa aming buhay paglilingkod. Kaya sa umagang ito po, Diyos, dalangin po namin na kami po'y inyong samahan at pangunahan sa programang ito ng Tinapay mula sa Langit. So dito po natin nakita ang kapahayagan sa mga anak ni Merari. Si Merari po ay isa po pangatlo at pinakabunsong anak ni Levi. Kaya dito po natin makikita ang kapahayagan na kung ano po ang mga nahihayag na yon ay lagi po nakalagay po yung bilangin at ilista ninyo ang mga angkan ng mga sambayanan patungkol po dito sa kanilang ginagawang census at para kita po nila yung mga kalalakihan na pwede na pong gamitin sa paglilingkod sa Panginoon na nabanggit nga po ang taong gulang ay 30 hanggang 50. At si Merari po ay isa po yan sa mga pinili ng Diyos para siya paglingkuran. Ganon din po sa mga tinawag ng Panginoon na ganon din po ang mga nilalaman ng mga kapahayagan. Kaya nakita po natin sa mga nakaraang talata na ang Panginoon po ay nagbigay ng at iba't ibang kapahayagan ng paglilingkod o mga specific job na ipinagkakalob niya po sa bawat isa. At yan po sa, kung titingnan po natin sa Bagong Tipan, ayon po sa 1 Corinto 12:4, iba't iba ang mga spiritual na kaloob, ngunit iisa lamang ang espiritong nagkakaloob ng mga ito. Dahil lang sa magkakaiba ang ating gampanin na ipinagkaloob sa atin, ay hindi po nangangahulugan na hindi po tayo tinawag. Kasi kung minsan po nakikita natin, iba ang ginagawa natin, iba ang ginagawa ng iba. Kung sila man po ay medyo nakikita natin ang magandang resulta, pero wag po tayong mawala o panghihinaan ng loob na hindi tayo tinawag. Sadya pong iba-iba po talaga ang kaloob ng Panginoon sa atin. Kaya nakita po natin na ito po'y isang mahalagang gampanin na ito po'y pinagkaloob sa atin at sa malaking pribilehiyo at oportunidad na makapaglingkod po tayo sa ating Panginoon. At tayo naman po sa talata 30, ang sabi po doon, at ilista mo ang mga lalaking maaari na maglingkod sa tuldang tipanan. Ang mga edad ay 30 hanggang 50 taon. Ayon po sa Septuagint version at umaayon din naman po doon sa Kabanata 4, Talata 3 ng Bilang, ay isa rin pong kapahayagan na sa edad pong 25, bakit hindi pa sila umabot sa 30, sila po ay inihahanda na sa kanilang paghihintay ay binibigyan sila ng pagkakataon malaman nila ang magiging trabaho doon po sa tabernakulo. Kaya habang wala pa sila sa wastong edad, mayroon na agad sa kanilang parang orientation at matuto ng kanilang mga gagampanin kung ito man po ay may pagkakaloob sa kanila. Pero meron pong gampanin ng bawat isa, lalo na pag pumasok ko na po doon sa edad na 30. At yun po ang ating pagbubulay-bulayan ngayon, na sabi nga, ibukod ninyo ang lahat ng maaari na maglingkod sa tuldang tipanan, ang mga lalaking may edad na 30 hanggang 50, yan po ay nabanggit na agad doon sa unang talata, yung ikatlong talata ng 4 na kabanata. At
ito rin po isang pagpapakita na kahalintulad din po ito ng mga gampanin ng mga pari at mataas na pari, na mayroon po silang pagkalinga, pangangalaga sa iglesia o sa panahon po natin ngayon, na ito po isang matinong pagtawag sa atin bilang isang ministro ng ating Panginoon. So tingnan po natin ang relevance sa panahon natin. Lahat ng mga kalalakihan, ayon po dito sa ating binasa, ito po yung mga paglilingkod ng mga Levita patungkol po sa gampanin nila sa tabernakulo, na sa edad nga po 30 hanggang 50, ayun po yung mga tinaguri ang sapat na panahon o edad para sila ay mataguri ang pwede na pong maglingkod. Yun po yung mga kalalakihan lamang. At sa panahon po natin, makikita natin na kahit po ang Panginoong Hesus, na siya po ay nagsimula sa kanyang pagmiministro, ay doon din po nagsimula sa edad na 30. At sa kultura po natin ngayon, ay nakikita po natin na sa edad pa lang 18, ay nagkakaroon na ng kalayaan ang kabataan. Sila ay magkaroon ng sarili nilang pamamaraan para mabuhay. Pero nakikita po natin dahil sa edad pong 18, ay marami rin po ang lumalagpak sa hindi magandang desisyon dahil kulang pa sila sa training, kulang pa sila sa aral na kung saan pwede silang mapariwara kung sakaling gagawa sila ng maling desisyon. Kaya sa mga bagay na para maging maayos po ang lahat, ay siguro mas maganda po na bago natin pakawalan yung mga anak natin kahit na po sila 18, ay nagkaroon po sila ng maayos na training, maayos na orientation, para sa ganun maihanda po nila ang sarili nila sa kanilang maganda at pinaghahanda ang kinabukasan. At tulad po ng mga Levita, sa kanilang paglilingkod ay umabot sila sa tamang edad. Kaya naman po, nagkakaroon po ng maayos na pamamaraan ng paglilingkod dahil nagkaroon nga po ng magandang paghahanda. At meron po sa panahon po natin ngayon, sabi nga, there was a lot of physical labor involved in putting up and taking down the tabernacle and carrying it from place to place with all the wood and the animal skins and material and objects that made up the tabernacle. So doon po natin nakikita yung mga iba't ibang job descriptions na kanilang gaganapin. At ang aral po dito ay para po maiwasan natin na yung ating career ay magkaroon po ng sobra naman na physical labor, na kung gusto mong magkaroon ka ng maayos na pagkakakitaan ay talagang double efforts ang gagawin. Pero ang itinuturo po sa atin, mas maganda po yung napaghandaan po natin ang lahat. Hindi po yung sabak na sabak, pagkatapos hindi mo pala kaya yung ibinibigay na trabaho dahil kulang po sa training at kulang sa kaalaman. Pero by the grace of God, tiyakin lang po natin na meron po tayong appropriate na angkop na training para sa ganon, sa mga natutunan po natin ng mga kaalaman at mga experience, ay pwede po tayong makapag-request o makapag-demand ng isang maayos naman na pagsisweldo, tatanggaping remuneration. Para sa ganon, ito po ay magamit din natin sa ating paglilingkod sa ating Panginoon. Lalo na po sa panahon ngayon na kailangan pong umusad ang gawain ng Diyos. So, paano po uusad kung wala po tayong maibahagi dahil kapos? Kaya kailangan po talaga natin, kung i-reflect po natin ito sa buhay natin ngayon, kasi ang pamagat po nga pala ng ating mensahe ngayon is fit to service. Yung may kakayanan po tayo sa ating paglilingkod dahil may paghahanda, may training, at sa mga kaalaman pang na ibibigay sa atin para tayo ay maging inspirado, malakas ang loob, at alam, determinado po tayo na sa ating gagawin, tayo po ay magtatagumpay. So dito po sa sinasabi po dito, kaya po napili po yung edad na 30 hanggang 50, na mga panahon na yon ay nakikita nila na nasa wastong gulang, pwede nang pakawalan, at anuman instruction ang ibigay mo, ay kaya nila itong maunawaan dahil may mga paghahanda nga na ginawa sila. Kaya at the age of 25 pa lang, doon sa tabernakulo, yung mga 25 up to below 30, ay naroon na sila, nasa waiting list po sila. At para malaman nila yung tabernacle business, kung ano po nila ang gampanin. So pagdating po nila ng 30, at least meron na po silang background, meron na silang orientation, at may sort of a training. Para sa ganon, hindi ka na po baguhan sa mga nagiging kalakaran sa paglilingkod po doon sa tabernakulo. Sa totoo lang po, ganon po talaga ang paghahanda. Kasi si Jesus, nang siya po ay bago umabot po ng 30 years old, sabi po doon sa Luke chapter 2 verse 52, ay at the age of 12, si Jesus Christ po ay nagpapatuloy na maging marunong, matalino. Sabi nga, Jesus kept on pursuing in wisdom, para sa ganon, sa kanyang mga matatanggap na mga karunungan at kaalaman, nagiging mataas ang paningin ng mga tao sa kanya. Kaya nang po siya mo'y nag-minister, laking gulat po nila.
Hindi po dahil siya ay Diyos, dahil hindi po siya dahil tao na talagang laman lagi ng templo. Pero sa ganun pong sitwasyon at pagkakataon, gaya po natin, kung ilalagak lang din po natin ang ating sarili sa pag-aaral ng salita ng Diyos at patuloy tayong gumaganap kung ano man po ang ating natatanggap na mensahe at ito'y ating naipapamuhay, nakatitiyak po tayo. Tayo po'y puspos ng payapa at may katiyakan ng ating kaligtasan. So, maraming salamat sa mensaheng ito at bago po tayo magtapos, tayo muna po ay manalangin. Salamat Panginoon sa mensaheng ito na tinanggap po namin galing po dito sa Aklat ng Bilang, Kabanata 4, 29-30. Ang title nga po dito ay Those Fit for Service. Na at nawa tayo po ay napagpala, nabigyan po ng kaunti kaalaman na makita natin ang katatayuan natin sa harapan ng Diyos bilang tagalingkod at bilang tagasunod. Kaya salamat po o Diyos, nawa kami po ay mapagpala at patuloy niyo kaming bigyan ng kalakasan, maging masigasig para sa ganon o Diyos, laming mapaghandaan ng lubos ang aming paglilingkod sa inyo at mabigyan kayo ng kaluguran. Maraming salamat po. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Nawa po dito po sa inyong pakikinig, kung kayo man po'y napagpala, ay i-share nyo rin po ito sa iba para kayo po'y maging pagpapala din sa kanila. At lagi po natin tutunghayan ang ating programa tuwing umaga, alas 5:30, ang tinapay mula sa langit. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon.